meron siyang iniinda sa kanyang katawan. Amen. Bukod dun sa naranasan niya, meron pa siyang affliction na talagang masakit na nangyayari sa kanyang buhay. Meron siyang personal trial and ito pa yung sinasabi niya yung kanya nararanasan kung tawagin niya ay thorn in the flesh. Ito nga yung affliction. It caused pain sa kanya. Napakasakit ng kanyang nararanasan. Sa Tagalog, ito raw ay tinik sa laman. Siyempre, matinik nga lang tayo, di ba? Sa lalamuang kapraso lang ang sakit. Masalubsob nga lang tayo, di ba, ang sakit. Pero ito, tinik sa laman ni Pablo. At, but instead, nilapit na to sa Panginoon, kay Jesus. But instead na bigyan to ng kagalingan instance ng Panginoon, instead na inano niya si Pablo, okay, sige Pablo ha, alagad naman kita, maganda yung ginagawa mo. Sige na nga, okay na, tatanggalin ko yan. Alam, ang sabi po ng Panginoon, ang ginawa niya, instead of removing the hardship, God responded with these powerful words. At ito nga po yung ating verse, ay ito pala. Ito na pala. Okay na ba ito, bro? Up. Okay, pakiyan. Yan, okay. Up and down. Up and down, bro, no? Left side. Okay. 2 Corinthians 12:9-10. Sa NIV ko po kinuha. Sabi niya dito, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong. At ang aking pong pamagat ay, hindi na rin po ako ito na rin po kinuha ko. Ang pamagat po natin pag-usapan, for when I am weak, I am strong. Tapikin mo ang katabi mo, for when I am weak, I am strong. Sabihin mo. Ganun din po sa mga nasa Zoom, for when I am weak, I am strong. Hallelujah. Meron po, kung pagbubulayan po natin ito, kung iisa-isahin natin yan, meron ako nakitang 5 puntos. Pero baka mapahaba ang ginawa ko nilang kinumpress ko, ginawa ko nilang 3. Amen? At ang una po, yan. God's grace is sufficient, His power in our weakness. Amen? Minsan pa sabihin mo, God's grace is sufficient, His power in our weakness. Okay? Pag sinabi pong sufficient, ito yung isang tulong, help, support, or nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Di ba po sa katulad ng construction, building construction, di ba may tinatawag na yung nagsusuporta doon ay ang tawag doon? Beams? Tama po ba yung beams? Yung mga ganun po yung kaya nagiging matatag yung isang building. May sumusuporta doon. Yun, yung mga foundation, mga beams, marami pong tinatawag yan sa construction. At ito yung itong sufficient, ito yung sapat. Sapat lamang, hindi to kulang, hindi to sobra. Amen? Sakto lang. Amen? Sakto sa pangangailangan. At dito po, ito po yung highlights nito ay that God's grace is enough to sustain believers in any challenge, providing strength and guidance despite human limitations. Kasi ang tao, limitado lang ang ating kakayahan. Siyempre, kasi kung kumpleto tayo, kung unlimited tayo, baka wala na tayong pinagdaraanan dito. Baka wala tayong pinag-uusapan na ganyan sa mga sandaling ito. Amen? At ito pong kapangyarihan ng Panginoon, itong lakas ng Panginoon, itong grace na sufficient na galing sa Panginoon, ito ay kitang-kita na nadidisplay kapag ang isang tao o ang isang Kristiyano ay mahina. Kitang-kita doon. Kasi pagka ang Kristiyano ay malakas na talaga,
parang ano na given parang magiging given yung strength niya kasi malakas na siya eh. Pero pag ang isang tao, ang pinakitaan, isang taong mahina, dun mas lalong nakikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Na showing na ang dependence natin, ang nasa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng strength. Na instead na nagre-rely tayo, sabi ko nga, na sa ating kakayahan, kasi pag sa ating kakayahan, sabi ko nga kanina, nakikita nilang natin, we fail, we fall short. Pero pag ang dependence mo ay sa Panginoon, God will work through our struggles, through our weaknesses. Amen? Pag sinabi, sabi sa'yo, oy bro, tinanggap ko na kasi yung si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Kasi ang nagiging problema, may kasing thinking na gano'n na kaya lang pala sila tumanggap or inaccept nila kasi akala nila ang buhay Kristiyano ay smooth sailing. Akala nila yun ang buhay Kristiyano ay kasi may mga katuruan na na prosperity gospel Kaya lang pala sila naandun gusto nila prosperity. Yaman lang at kaya so yun po, ang pagiging Kristiyano po, ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, hindi ito ticket sa smooth sailing na buhay. Talagang meron po na bawat isa talaga ay may kinakaharap or kakaharapin pa. Dito po nga, however, sa 2 Corinthians 12, dito po sa ating pinag-uusapan, ito pong sitwasyon ni Apostol Paul, meron ditong sineshare na isang katotohanan po, na ang ating weaknesses daw ay hindi to burden. Hindi ito yung pabigat sa atin. Hindi ito yung burden, kundi isa itong opportunity para maranasan ng bawat tao, para maranasan ng bawat Kristiyano, isang oportunidad na maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon. In-assured niya, God assured Paul that His grace is enough. So merong assurance si Pablo, may assurance yung sa atin, tayo, Kristiyano, merong assurance, sinisigurado ng Diyos na ang weakness na to ay hindi to limitation, kundi opportunity para maranasan natin ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Siyempre, pag oportunidad, siyempre, positive yun, di ba? Uy, meron akong opportunity na makaalis ng Pilipinas o makagawa ng ganito. Siyempre, yung pag-opportunity, you will grab it kasi baka once in a lifetime lang yun So, itong weaknesses, hindi to limitation, but an opportunity natin para makita ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Ang God's grace po, ito sinasabi din dito na ang God's grace ay unmerited favor ng Diyos para sa atin. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kindness, yung kanyang mercy. And it's a gift na hindi natin kailanman kayang pagtrabahuhan. Itong grace ng Panginoon ay binigay sa atin ng libre. Amen? Binigay ito ng libre. Hindi ito yung ginawa ko ang isang bagay na ito, ipupush ko yung sarili ko, gumawa ng mabuti para makita ng Diyos, oy, karapat-dapat ka sa grace ko. No. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang awa at habag, kaya natin nararanasan ang bagay na ito. Amen. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki, wala tayong pwedeng ipagmayabang itong katatayuan natin ang buhay na ito. Sabi nga kanina, sino ba tayo? Sino ba ang tao? Sa harapan ng Diyos, basahan lang tayo kung anong meron tayo Amen? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Itong God's grace is sufficient to cover all our sins.
Sufficient to na tinatakluban ng Panginoon yung mga nagawa nating kasalanan, kinalimutan na yun, and He wants to bring us sa bagong relation sa Kanya. Amen? Itong grace na to ay nagsusustain sa atin, nagpapalakas sa atin, at nagtatransform ng bawat buhay. Kaya no matter what we face, His grace is always enough. No matter what we are facing, tandaan nyo that His grace is always enough. Pero merong isang, puntahan ko lang itong isa, pero meron din kasi sinasabi rito, pero sabihin ko lang yung verse, dahil ba sa kagandahang loob ng Panginoon, kasi baka gawin nating maging isang license din kasi sabi din dito sa Romans 6:1, sabi dito, pero siyempre naranasan natin yung grace ng Panginoon, di ba? Ang lawak ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, ng kanyang grace, ng kanyang mercy. Huwag naman natin gawin to bilang license para magkasala. Amen? Hindi po tayo magpo-focus diyan, pinadaanan ko lang po. So, reminder lang po, ang grace ng Panginoon na hindi license to sin. Dahil ba mahal na mahal ka ng Panginoon, ay gagawin na natin ang mga bagay na gusto ng laman natin? No, hindi po. So, ito po, ang Diyos po, balik po tayo, ang Diyos po ay maraming beses po na nasusulat dito sa Bible na pinipili po ng Panginoon yung mga taong weak or yung may mga weaknesses para ma-display yung glory ng ating Panginoon, yung glory niya. Sabi po doon sa 1 Corinthians 1, 27-29, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. 28, God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullity the things that are. 29, so that no one may boast before Him. So, pinakikita dito ng Panginoon yung para ipahiya yung mga nagmamataas. Kasi maraming tao talaga na pag nasa posisyon ka, alam mong may kakayahan ka, alam mong matalino ka. Maraming pong taong ganyan, lalo sa secular world, na kung titingnan natin talagang mataas, may pinag-aralan, matatalino, magagaling po. And dito po, sabi dito, God chose the weak things of the world to shame the strong and to display His glory. At ang sabi niya sa kanyang salita, ang nagpapakababa daw ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Kasi kapag nasa taas ka na, wala ka namang ibang pupuntahan diyan kundi baba. At kapag ikaw ay nasa baba, pataas. Di ba? Amen. Ang daming storya po sa Bible na pinapakita po dito ng isang tao na seems weak. Ang tingin ng mundo sa kanya ay unqualified or yung worldly standard ang worldly standard ay mababa, mga mahihina. Pero naka-accomplish ng greater purpose. Mga greater purposes niya. Isa po doon ay si Moses, na ang pakiramdam niya, inadequate siya to lead the Israel na ilabas sa Ehipto. Ang dami niya siyempre, pangungunahan niya yung Ehipto, yung mga Israelites, pangungunahan mo para ilabas. Napakahirap puntas nun. Kaya ang pakiramdam niya, inadequate siya, kulang na kulang siya. Siyempre, pag leader ka, marami kang kakausapin mo yung bawat, ilan ba sila nun? Hindi ko pa matandaan kung basta less than million. Pero ang dami, hundreds of thousands. Pangungunahan ng isang tao, syempre. Tapos doon, ang kanyang sitwasyon pa ay nahihirapan siya magsalita. Yan, utal-utal siya. Parang nabubulol siya. Kung babasahin natin yun sa Exodus 4:10, hindi ko po yata nilagay yan, Exodus 4:10, at sa 11 po, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig mo? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Tapos yun,
Sumunod siya sa Panginoon and the rest is history. Nakita naman natin ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. Though hindi man siya talaga yung nakarating dun sa pangako ng Panginoon, pero nangyari yung dapat mangyari kay Moses. Kahit sa ganung kalalagayan niya, akala niya mahina siya, nakita niya at naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. At ang sa atin po, dito sa buhay natin, bawat tao kasi iba't iba yung antas o level ng ating nararanasan eh. No, iba't iba po. Yung sa kanya, parang level 1, yung sa iba, level 2, sa iba, level 5, sa iba, ang taas na, level 10. No, parang mabigat. Mabigat yung nararanasan, lalo yung mga nangyayari sa ating mga buhay. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, sa 1 Corinthians 10:13, wala pa daw pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. So it means, lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin sa higit ng inyong makakaya. Amen? Note nyo, hindi niya kayo susubukin higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo yon. Sabi niya, hindi niya daw tayo susubukin nang hindi natin kakayanin. So yung level ng pagsubok mo, kahit sa tingin mo, level 10 yan, isa lang ang ibig sabihin yan. Tutulungan ka ng Panginoon at mapagtatagumpayan mo yan. Amen? Kasi God's grace is, sufficient siya sa nararanasan natin. May sapat lang yan para maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat instead na nagpo-focus tayo sa ating mga struggle sa buhay, we can rely and focus on God's grace knowing that it's enough for every situation ng ating buhay. Doon merong isang verse sa Bible na do not worry, di ba? Do not worry about tomorrow. Do not worry about tomorrow. Naandyan po ba yun? Do not worry. Wala po ata. Do not worry. Maganda po yun eh. Tiyanapin ko dito pa. Yun, Matthew 6:34. Ayun, nasabi po dito, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Ito pa, each day has enough trouble of its own. No, may kanya-kanya. Kaya yung grace ng Panginoon na ating nararanasan ay sufficient or sapat lang para sa araw na ito. Hindi mo pwedeng i-worry yung araw ng bukas. Kasi bukas pa yun eh. Kasi ang sinasabi, di ba, may sa salita niya rin at may awit na the mercies and grace of God is new bago kada umaga, di ba? So kung paggising mo pa lang, alam mo na ang grace ng Panginoon ay sufficient para sa araw na yon, why worry of tomorrow? Di ba? Maaring mag-worry ka para sa araw na to, para sa sandaling ito, pero pag nalaman mo na ang grace ng Panginoon ay sapat sa araw na to, kaliwali, leave it to God. Di ba? Amen? Kasi itong human strength, sabi ko nga kanina, limited itong strength at kakayahan ng tao, pero God's power and strength is unlimited. Amen? Paano tayo ay kailangan lang mag-trust sa Kanya. Pag nag-trust tayo sa Kanya, doon natin makikita yung strength to endure and overcome any challenges knowing that God is with us. Amen? Kailangan mo lang kilalanin patuloy yung Panginoon. Amen? At ang Diyos naman, kapag hinanap mo siya ng buong puso, siya yung siya ay masusumpungan mo. Amen? Kaya lumapit tayo sa Kanya. Kasi pag tayo lumapit, ito po ang sinasabi sa Hebrew 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of Amen. Amen. Kailangan nating lumapit sa Kanya. God is always present, always on time sa ating mga
trouble sa ating pangangailangan. Sapat-sapat yan. God's grace is sufficient. Amen? At itong grace ng Panginoon, nakikita to lalo kapag tayo ay nakadepende fully to Him. Amen? Now, number 2 po, embracing weaknesses. Kasi itong si Pablo, di ba, humiling siya sa Panginoon na tanggalin, pero yun ang sinagot ng Panginoon eh. Di ba? Kaya yun ang sinabi niya. Sinabi niya po doon ay, therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Ito pong embracing weaknesses, ito yung pag-accept. No, accept, or willingly na, sige, okay na to, tatanggapin ko to. Ang embracing weaknesses po ay means finding strength in God. Amen? Wala nang, kasi sa kabila ng weaknesses mo, pagtanggap mo rito, ito ba ibig sabihin yan? Means finding strength sa Kanya. Amen? Alam niyo pa ba, bago mangyari itong bagay na to, nung sinabi, itong pinag-uusapan natin, itong kay Paul, bago mangyari ito, sa 7 po, sabi dito, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, yan po, no, yung proud lagi, no? Yung nagmamataaso, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. No, para daw hindi niya ipagmayabang yung kanyang yung kalalagayan niya nung mga sandaling yon. Kasi nung time na yon, si Pablo po yung na transport, yung kinuha siya, dinala siya sa ibang lugar. At kung tawagin nga doon ay ikatlong langit. And he receives mga revelation sa Panginoon. He receives yung yun yung mga pangitain na maraming naranasan po si Paul yung mga sandaling iyon. Imagine yun na nga lang dalhin ka sa ibang dimension, di ba? Ibang kalalagayan. Nandun ka sa third heaven, pakita sa'yo with such revelation pa na galing talaga sa Panginoon. Siyempre, baka pagbalik mo, iba na yung pagkukwento mo dun sa mga kapwa mo alagad. Oy, alam nyo ba, ganito, ganyan, ganyan. So, alam nyo si Jesus, alam nyo yung langit na pinuntahan ko, yung iba na yung baka ibang maging tingin niya sa sarili niya. Kasi, of all, siya yung ganun yung nangyari sa kanya. Amen? Pero yon, ang sabi niya doon, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me and keep me from becoming proud. Yun, di ba po? Kasi, halimbawa, merong ito po yung pong thorn in the flesh ni Paul. Ayoko pong pasukin na po yung thorn in the flesh kasi po ito yung masyadong malalim kasi ito daw ay messenger from Satan para ipaalala sa kanya yung kanyang kalalagayan, yung kanyang nararamdaman para hindi siya magyabang daw po. So ang kinuha ko na lang po dito yung thorn in the flesh as a affliction, as a hirap na nararamdaman ni Paul. Amen. Ito daw po ay patuloy niyang pinalangin. 3 beses niya itong pinalangin. So itong panalangin na ginagawa niya ay hindi lang basta panalangin. Ito yung talagang marubdob na paglapit sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi ito tinanggal ng Panginoon at para maranasan ni Paul yung grace ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Panginoon. Sino ba sa atin ang gustong maglingkod ng may nararamdaman sa katawan na mahirap, di ba? Walang may gusto nun. Siyempre, kapag may nararamdaman tayo, may sakit ka, tapos mag-share ka sa kapwa din may sakit, paano ka paniniwalaan nun? Di ba? Paano tayo paniniwalaan ng tao na sineshare natin? Kung nakikita sa atin ay meron kang sakit, itinuturo mo sa akin, nagagaling ako. Pero ikaw, di ba, hindi mo,
hindi ka mapagaling ng Diyos mo. Amen? Again, si Paul, pinanalangin niya to. Pero, sa kanyang kalalagayan, tinanggap niya po yun. Amen? Dahil may assurance siya sa ating Panginoong Jesus na yung weaknesses daw niya, yung nararanasan niya, ay sapat ang biyaya ng Panginoon doon para makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, that is why for Christ's sake, sabi niyo doon, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, and in difficulties. Amen? May assurance si Pablo, may assurance sa bawat isa sa atin na kahit nakakaranas tayo niyan, God's grace is sufficient. Amen? Pero meron po mga tao na they are denying that they are weak. Gusto kasi ng ibang tao or maybe some Christians na ayaw nilang makita na meron silang kahinaan. Ayaw nilang makita na mababaw ang luha nila. Ayaw nilang makita na may nararanasan sila. Kaya yung iba dinideny, hindi ako mahina. Hindi, kaya ko yan. Ayun, tapos the end, gagawa nilang ang tao ng akala natin ay yun yung magiging sagot sa nararanasan natin. Di ba yung iba, kapag minaranasan, hindi na pinag-iisipan, yung iba gagawa na lang, ura-urada na. At in the end, failed. Amen? Even yung mga superheroes nga, may kahinaan eh. Di ba? Si Superman nga, kapag pakitaan mo lang ng bato na kulay green, nanghihina. Amen? Even si Samson, di ba? Ang lakas ni Samson. Pumapatay yun ng leon. Pero may kahinaan. Anong kahinaan ni Samson? Hindi po. Hindi buhok. Ano po? Babae. Amen? So yun, ibig sabihin dito, meron kahinaan, hindi natin pwedeng takluban yung kalalagayan natin. Na aminin natin talaga lahat ng tao may kahinaan. Amen? Alam niyo po, nung pagdating ko pala dito, kasi ang tagal pa nila Sheena na bumalik mga 45 days pa, no? Talagang dumanas ako ng yung sobrang lungkot, sinabi ko nga hindi ko alam nararamdaman ko. So, parang yung katauhan ko, yung puso ko, nagka-crumble na parang yung pakiramdam na sobrang lungkot, yung pakiramdam mo ay yun nga, kulang na kulang. So yun, naranasan ko yun na talagang, kasi uuwi ba naman ako, sobrang tahimik wala akong naririnig na So yun, talagang naranasan ko yun. Then one time, ang nakita ko lang yung dumbbell, sinubukan magbuhat. Buhat lang, konti-konti. Yun, hanggang hindi mo naman malayan, araw-araw nagbubuhat ka pala. Kahit pa unti-unti, hindi naman sinabing magbuhat ka na magbuhat. Konti-konti lang. Ayun. So, what I'm saying po dito is, in just simple things na yon, hahanapin yon ng katawan natin. Di ba? Hahanapin yon. So, katulad din ng paglalaro natin ng mga sports, kapag yan ay nasimulan mo na, hahanapin niya ang katawan mo. Minsan, hanapin pa ng isip natin. Ganun din naman, halimbawa, kumakain tayo. Kapag tayo ay kain ng kain, ang tendency niya, nahanapin niya ng katawan natin. Di ba? Kasi nasanay. Amen, nasanay. Even yung mga vices, mga vices, sigarilyo, kapag nasanay na tayo dyan, maraming tao, ang tagal bago nakawala dyan. Kasi nasanay na doon na nakadepende. Amen? Yun nga, yes, nagbabasa ako ng Bible, pero lalo sa bahay, bihirang-bihira. Pero ang sabi ko nga sa inyo, doon ako nakakabasa sa office. Even tong message na to, ginawa ko sa office to tuwing umaga. Kasi pag sa office, siguro mga pag umaga, meron ako mga ginagawang trabaho, pero bihira lang yung talagang pag umaga, alas 8. Kaya to, pagdating ko doon ko to ginagawa, umaga. So, parang sarap lang kasi fresh yung wala ka naririnig na ingay.
Hindi ko naman sinasabi na maingay sa bahay. Pero, I mean, doon ko kasi nakikita sa office yung yung tahimik, yung walang sawa, yung meron kang peace doon sa ginagawa mo. So, kaya yun nga po, no, meron bang, kasi dapat, si Trump nga, sinasabi ni Trump, no, dapat daw ang bawat household may Bible. Meron bang Bible sa bawat bahay natin? Sinong wala? Okay, wag na po sabihin ko sinong wala. Pero gumawa po tayo ng paraan na maglagay tayo ng Bible sa every tahanan natin. Amen? Kasi kailangan natin to, kailangan natin. Kasi pag unti-unti ginagawa natin to, katagalan, hahanapin natin yan. Hahanapin ang katawan natin, hahanapin ang isip natin, yung ginagawa natin, nasasanay tayo. Amen? Kaya ito nga din, balik tayo sa embracing weaknesses natin. Ito nga sabi doon, means finding strength sa ating Panginoon. Si Paul, inaccept niya yung kanyang kahinaan. He surrendered it sa ating Diyos. And then, patuloy niyang naranasan ang kapangyarihan at strength ng Diyos sa kanyang buhay. At itong weaknesses na to ay hindi ito yung something na ikakayon nga. Sabi ko nga, no, hindi matanggap. Minsan nahihiya tayo dun sa weaknesses sa nararanasan natin. Kasi baka ikababa ng tingin ng iba sa atin. Amen? Kasi, Kristiyano ka, dapat mananagumpay ka. Bakit ganun ang nararanasan mo? Diba? Minsan kasi ganun, ayaw nating paalam, ayaw nating nahihiya tayo na makita, na mahina tayo. Kaya dapat natin, i-embrace natin, i-accept natin na mahina tayo. Lord, mahina po ako dito, sa ganitong bagay, sa ganito, sa ganito. Ilapit natin sa Panginoon, and God, by His grace, and strength na binibigyan niya, magiging matagumpay talaga tayo. Amen? Sabi ko nga kanina, ginagamit ng Panginoon yung mahihina. Lalo sa Bible, ginagamit niya yung mga mukhang mahina para makita yung kanyang kadakilaan. Ang example din po dito ay sa 1 Samuel 16. Itong si David na isang batang-bata, musmusin, maliit dun sa kanilang magkakapatid, bunso, maliit siya, hindi siya mukhang mananagumpay. Pero ang story ng ating hari na naging greatest king nga ng Israel, si David, na siyempre alam naman natin naging storya na tinalo niya si Goliath ng isang batuhan lang. Amen. Ganun ni David naranasan ang pagkilos at ang strength ng God sa kanyang buhay. Ganun din ang Gideon. Amen, mga kalalakihan dyan. Gideon. Si Gideon po ay isa ding nagdadoubt sa kanyang kakayahan. Tinitingnan yung kakayahan niya. Para din siya si Moses na, ganito lang ako, mahina ako. Nagdadoubt ako na hindi ko kakayanin yan. Pero, dahil sa he allowed God na gamitin siya, nagtagumpay din si Gideon. Amen? Kasi nung tinawag tayo ng Panginoon, hindi naman tayo talaga qualified Ginagawa lang tayong qualified ng Panginoon para sa nais niyang gawin sa ating buhay. Amen? Sabi doon, God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Amen? Kaya tayo mga tinawag ng Panginoon, kina-qualify tayo niya ng Panginoon. Binabago-bago niya tayo, binabago. Yes, we are still in process, pero magpa-process tayo sa Panginoon. Kasi di ba ang process pa ganun? Huwag nung labanan yung process na pag ganun. Kasi pag nilalabanan mo yan, natagal ka baka yung pag ganun ka ulit yung pag ganun. Imbes na pag ganun. Di ba? Pabalik. Kaya huwag nating lalabanan ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Weaknesses, ito pong weaknesses teach us to depend fully to our God. Thanks, bro. Yan. Sabi po sa Proverbs, tinuturuan niya tayo mag-trust itong weaknesses natin Sabi niya sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen? Not lean in our own understanding. Kasi kapag nag-lean tayo sa ating understanding, fail. Amen? Pero alam nyo, minsan pa nga, okay pa ngang makaranas ng mga trials, pagsubok Pwede ba yon? Okay pa yon minsan?
Pahig ba kayo noon minsan? Okay pa? Kasi alam niyo po, kapag, minsan nga ang isang Kristiyano, kasi kung kailan siya makakaranas lang ng test, pagsubok, o kung ano pa man sa kanyang buhay na mabigat sa kanya, o hindi ayon sa gusto niya, dun siya lumalapit sa Panginoon. Amen? He draws closer to God, to Christ. Sabi sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sabi po ng Panginoon yan. So kapag nakakaranas pala ang tao ng mga weaknesses, ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ang tendency niya, lalapit ka sa Diyos. So itong weaknesses, itong ating nararanasan, it leads us closer to God. Even nga, kahit hindi Kristiyano, ganito yung nararanasan, lumalapit di ba? Yung mga ganon, "Oy, ipanalangin nyo naman ako diyan. Pasama ako sa panalangin doon sa Diyos na pinapanalanginan nyo." Di ba? Kaya tayo, Jesus, ini-invite niya tayo na hanapin sa Kanya yung rest. Amen. Dahil ito, sabi ko nga, itong weakness humbles us and deepens our relationship with Christ. Yan naman ang gusto ng Panginoon yung maging humble. Kaya di ba ilang beses nating nakita yung proud, yung pagmamataas kanina. Ayaw ng Panginoon yun. Kaya kailangan maging humble tayo ang bawat sa atin. At sabi ko nga, it brings closer to God. At ang isa pang verse doon, "The righteous cries out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Amen? Yung durug na, no? Kapag lumapit ka sa Panginoon at tumawag ka sa Kanya, ang sabi po dyan, no? The Lord is close. Malapit pala yung Panginoon sa mga ganong klaseng tao. Amen? Kaya instead na takasan natin yung ating weaknesses, instead na hindi natin tanggapin, instead na mahiya tayo dyan, we should bring it boldly before God, knowing that He will provide help. Amen? Number 3. Sabihin mo, joy in challenges, strength in dependence. Amen. Joy in challenges. Parang hirap gawin na, joy in challenges. Amen. Si Paul po, ito, nakikita niya or in-embrace niya yung hardships, yung insult, yung difficulties. At nakikita niya to hindi siya bilang obstacles, no? But a chance to experience God's strength or God's power sa kanyang buhay. And sabi niya doon, he declares, "For when I am weak, then I am strong." Ito po dito signifying that true strength comes from relying to God, hindi sa sarili natin. At ito yung isang kwento na nakakamangha. Hindi ko naman ikukwento lahat, konting-konti lang. Nung dumating sila Sheena dito, bago pala mag-travel, yung week na yon, maraming nararanasan si sa kanyang katawan, no? Pahirap din, parang thorn in her flesh. Meron siyang nararanasan. Ayoko nang isa-isahin, siya na lang magkukwento. In short, pagdating niya rito, praise God at naka-travel pa sila. Nakabalik sila ng on time, nagpunta ng airport ng on time. Ang dami nangyari sa airport, pero praise God, siya na lang magkukwento noon. So nakarating siya dito sa bahay and kwentuhan. And this is also the verse na sinabi sa kanya ng Panginoon that for I am weak, then I am strong. Alam niyo, nung umiti ako nung narinig ko yon, kasi ito yung ginamit na verse para sa akin at sa family ko. Amen. Yon, confirmation. Para sa akin at sa family ko. And isa na to sa verse na pinanghahawakan namin.
Amen? So yun, siya na lang po ang bahala magkwento kung kailan at kailan niya ikukwento ang lahat ng pangyayari. Amen? So masarap ba yung may challenges sa buhay natin? Masarap? Parang yun, sinasabi, no? Ay, wala namang ka-challenge, no? Kaya okay lang, walang ka-challenge eh. Pero pag talagang test na talaga, yung mahirap, yung talagang hindi mo sukat akalain, yung ang dami mo ng beses na pinapanalangin sa Panginoon, ang dami mo nang hinihiling sa Panginoon, tapos sabay-sabay pa, nagkakaroon ng ganito, nagkakasabay ng problema, may problema dito, may problema pa sa Pilipinas. Parang ang hirap maging masaya noon, di ba? Yan ang maging mahirap. Pero yung madali kasing magkaroon ng happiness o ng joy kapag yung nagiging pabor sa atin, yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero dun sa ating mga nararanasan, yes, okay, sige, masarap kung alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi nga doon, no, joy in challenges, ito yung finding strength sa difficult times. The Bible teach us that we can still experience joy even in the midst of struggles. Ito yung gustong-gusto ko din sa Bible, no? Talagang punong-puno ng encouragement. Subukan mo nga lang magbuklat ng ganito, no? Turo mo lang ng ganun, Ano yan? More than 50% papasok dyan sa encouragement, sa magpapalakas sa'yo. Pero ito pong, hindi to, it doesn't mean na kailangan nating, siyempre nakakaranas talaga tayo, it doesn't mean na, okay, sige, i-ignorein ko lang, sige, dahil, itong naranasan ko, sige, i-ignorein ko lang, okay lang yan. At I will pretend na okay lang ako. Di ba sabi ko nga kanina, no, wag nating ikahiya. Let us accept na yung ating yung bagay na ating nararanasan. But rather, trusting in God's purpose and finding strength in His presence. No? Sabi po sa James, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Note yung maturity. So yan po yung sinasabi, na consider daw natin, na maging masaya, magkaroon ng joy sa kabila ng ating nararanasan. Kasi yan ay nagpapatatag sa atin, nagpapalakas sa atin, at diyan nagmamature ang bawat Kristiyano. Kasi trials produce spiritual growth. Siyempre alam natin yung di ba? May verse din sa Bible, yung ginto. Kasi ang ginto, kapag dinarang sa apoy, kapag tinunaw, mainit ang apoy, di ba? Sa atin, talagang mainit. Maluluto ka dyan. So yung ginto, tinetes ang ginto para makita yung kanyang kagintuan kung how many % yung gintong yan, idadarang yan sa apoy. So ganun din ang ating faith. Tinetes ang faith natin kung hanggang saan ba tayo. Pero note, yung kanina sinabi ko, hindi niya tayo susubukin sa hindi natin kakayanin. Kaya kung anumang level yung nararanasan mo, alam mo na kaya mo yan dahil sinabi ng Panginoon, naniniwala ka sa salita niya at alam mong may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen, amen. Sabi ko nga, yung joy comes from God. Hindi ito sa circumstances, hindi ito sa nangyayari. Kasi kung sa circumstances tayo magbabase, baka talaga mawala yung joy mo. Pero pag nagbase ka sa gawa ng Panginoon, may experience mo yung joy. Kasi yung joy, di ba, nasa sa 9 fruit of the Spirit yan Love, peace, joy. Nandyan yan. So, iniligay na sa atin yan ng Panginoon. Amen, yung joy. True joy doesn't come from our situation, but from our relationship sa Kanya. Even in difficult moments, binibigyan tayo ng katatagan, ng kalakasan ng Panginoon to endure.
Even sa tingin natin, no, everything is falling apart, we can still choose joy because our hope is in God. Amen. And sabi sa Romans 8:28, ang sarap din ito, ang ganda rin ito. And we know that in all things God's works together for God's work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. God works through our suffering. Amen. Akala natin, no, walang pag-asa or bakit ganito, dami mong tanong. Pero ito, God works for our own good. Sabi mo, God works for my own good. Amen. Gumagawa at gagawa ang Panginoon. Akala lang natin hindi. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Sabi nga, joy is not the absence of problems, but the presence of God in the midst of our problem. Amen. Kaya natin, ano? Kaya natin yan. Akala lang natin wala ang Diyos. Lahat ba nakapag-aral? Lahat tayo nakapasok sa school? Amen. Sa online, lahat tayo nakapasok sa school. Lahat ba nakapag-test o nakapag-exam? Amen. Pag nag-e-exam tayo, lalo yung mga first quarterly, second quarterly, di ba ang teacher, di ba, bibigay. Minsan pa nga, one seat apart, di ba? Minsan pa nga, okay, every corner lang. Naranasan yun, every corner? Okay, sige, one seat apart. Di ba yung teacher, anong ginagawa ng teacher? Nasa unahan lang siya, di ba? Tahimik ang teacher, no? Hindi naman niya napakaingay ng teacher, hindi naman niyang silip ng silip sa ginagawa mo, di ba? Tinitingnan niya, kaya tayo nag-i-exam. Tinitingnan niya kung may natutunan ba tayo. Tama? So, ganun din yung ating Panginoon. Akala natin, sa kabila ng ating test, sa kabila ng ating exam sa buhay, akala natin wala ang Panginoon. Pero the truth, ang Panginoon, nandyan siya. Kahit siya nakaupo doon, akala natin hindi niya tayo tinitingnan. Ang ano niya, yung kanyang ang Diyos, nakasubaybay pa rin at nakatingin sa atin yan. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya bakit ka mag-worry, di ba? Bakit tayo mag-worry? Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Next slide. Next slide. And sabi dyan sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Huwag ka daw tayong maging anxious na huwag kang mabahala sa maraming bagay. But in every situation, sa bawat sitwasyon, ng bawat mananampalataya, ating ipanalangin sa ating paglapit sa Panginoon, may kasamang pasasalamat, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guide your heart and mind in Christ Jesus. Kapag daw tayo nanalangin, God will replace our anxiety o kung ano man yan with peace. A peace that doesn't depend on our situation. Kaya yung joy, hindi yan nakadepend sa circumstances natin, sa nararanasan natin. Yan ay nakadepende sa ating Panginoong Hesus, yung ating faith na dala natin. Amen? Ang dami, napakadami, no? Ang Kristiyano talaga kasi, kahit sabihin natin Christians, no, marami talagang mga pagsubok no? Tandaan natin kung saan mahina daw yung isang Kristiyano, doon pala lagi siyang pinupukpok ng kalaban. No, ganun din. Kaya dapat talaga, lagi tayong nakahanda. And hindi lang yan, we are not wrestle against flesh and blood. Hindi yan sa nakikita natin, kundi sa principalities, in mga bagay na hindi natin nakikita, mga rulers of this world. Amen, marami yan, no? No, kasi may marami talagang nangyayari sa atin, which is, ito naman talaga yung realidad. Di ba, sabi ko ano ba, nakakatamad naman araw na to, hindi mo na ako a-attend, no? Hindi ako, kasi kapag nangyari sa atin yun, ang tendency doon, yun ang maulit mangyayari, hanggang sa, baka mawala tayo. Makakasanayan natin. Kasi, minsan din, no, unang-una, no, ang Christians daw, okay lang malate. Totoo ba yon? Papayag kayo nun? Okay daw malate ang mga Kristiyano?
Hindi, no? Hindi ako napayag nun eh. Okay lang na. Pero no, hindi, yung iba, or yung kahit hindi Christians, hindi sila nilelate sa maraming bagay. Sa trabaho, di ba? Kasi, baka mapagalitan tayo ng boss natin. Baka makita ng HR, puro ka late. Baka matanggal tayo sa trabaho, no? Hindi tayo nagpapalit sa trabaho. Amen? Meron din, siyempre sa mga gawain sa labas, sa mga secular, mga kung anumang mga gawain. Marami kasi siyempre, hindi tayo pwede magpaano doon. Ma-late din. Kasi malay natin, kunyari, ikaw ang magiging speaker. Okay, tagapagsalita ka doon sa isang hotel. Papalit ka ba? Hindi, no? Kasi nakikita yung potential mo eh. Magaling magsalita, maraming experiences. Baka hindi ka nakunin sa susunod kapag nakita late ka. San pa? Ito, pinakasikat. 3 lang to eh. Yung pa isa. Birthday yan. Tama? Party. Ayaw nating malilate dyan. Bakit? Pag nalate tayo, wala tayong aabutang pagkain eh. Bidala ka pa ng regalo. Di ba? Pero sa simbahan, sa gawain, kakapagtaka, okay lang malate. Okay lang tayo. Kasi, ano bang, doon ba sa labas, doon ba sa iba, may mag-gain ba tayo? Yes, may mag-gain tayo. Tama yon. May mag-gain tayo doon. Bakit? Iniisip ba natin wala tayong mag-gain? Sa gawain ng Panginoon, kung saan sa Diyos galing ang ating buhay, sa Diyos galing ang trabaho natin, sa Diyos galing ang lakas natin, tapos ipagpapalit lang natin. Kasi ang ano lang naman dito, ilang oras lang naman ang gawain natin. Amen? Kasi yung Kristiyano, yan din ang isang inatake. Kasi mahina tayo dyan eh. Kulang tayo sa mga time management eh. Hindi natin maayos yung oras natin eh. No? Ayun, Filipino time. Pero, siyempre, kapag nilapit din natin yan, kahit yung mga simpleng bagay, mga ganung mga simpleng bagay, kasi, kung tutuusin mo, parang hindi naman talaga test yan eh. Di ba? Hindi naman siya weakness, kayang-kaya ng bawat Kristiyano yan. Kung talagang ilalaan natin ang ating oras para sa ating Panginoon. Kahit naman ako, ang dami kong nakikita niyo ako ng Friday, di ba? Okay, sige, hindi nalilate si Brad Grecian. Pero hindi lang naman to yung yung araw para sa Panginoon eh. Ang dami kong beses din na pinagpalit ang Panginoon. Inuna ko yung sarili ko, inuna ko yung laman, inuna ko yung hindi ako nagbigay ng tamang oras para sa spiritual kong kalalagayan. Kaya note, hindi porket ang isang Kristiyano ay lagi natin nakikita tuwing Friday ay okay. Kasi lahat nga tayo ay meron tayong thorn in our flesh. Meron tayong kahinaan. Pero ang pinag-uusapan natin, kapag nilapit natin sa Panginoon, we surrendered it. Kasama natin ng Panginoon at mapagtatagumpayan natin yan. Amen. Dahil galing kami sa Japan, hindi ako pumayag na wala akong Japanese proverbs. So, wala dito, hindi nakalagay dito. Babasahin ko na lang pala. If you get to the wrong train, ito daw, no? Kasi sa Japan, puro train po eh. If you get to the wrong train, get off at the next station. The longer you stay, the more expensive the return trip will be. Tama po? No? Ang dito, the more, ang take ko kasi dito, the more na ginagawa natin isang bagay, the more na sinasakyan natin ang nais nating pangsarili, the more na ginagawa natin yung para sa atin lang, para sa sarili natin at hindi para sa Espiritu, hindi natin namamalayan, palayo na tayo ng palayo. At napakahirap na makabalik. Kaya dapat hindi tayo papayag na ganun. Kung alam natin na, napapalayo na ako, ito na pala yung kalalagayan ko sa Diyos. May mga ibang Christians na nahihiya na at nahihirapan ng makabalik. Madami na. At kailangan kapag nakita natin yung sarili natin, bumalik na tayo sa Panginoon. Kasi the more na mahaba, more na malayo ka na, mas mahirap. Amen? So kapag natutunan natin dumepende sa Panginoon, yung renewal ng strength natin, mararanasan natin. Sabi sa
Isaiah 40:29-31. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and grow weary. They will walk and not be faint. Yan daw ang nangyayari sa nakadepende sa Panginoon. Yung lakas, unexpected na strength na mararanasan mo sa ating Panginoon. Amen? So bakit meron pa ring trials? Malapit na po tayo. So bakit meron pa ring trials? Tayong nararanasan. Bakit ang hirap pa din ng buhay? Bakit may weakness pa din? Una, syempre, ang plano ng Panginoon sa nung create niya ang tao, hindi naman ito yung original na plano ng Panginoon. Pero dahil sa kasalanan ng ating ng mga unang tao, kaya nagkaganito tayo. Amen? Siyempre, ganun din naman, kaya talaga may mga test ay gawa na din ng ating mga, yun nga, sa tao, mga wrong decision natin, na tayo mismo din yung naglagay. And some are from Satan. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Some are from Satan. Na sabi sa John 10:10, ang kalaban daw sa Satan daw ay dumating para to steal, to kill, and destroy. To kill na ma-destroy yung ating mga katatayuan. Ma-destroy ang bawat isa sa atin. Yan ang gusto ni Satan. At syempre, meron din yung sa ating Diyos na, ito nga, yung ginawa niya kay Paul, na may pahintulot. Ganun din ang naranasan ni Job nang subukin siya ng nasararasan yung pagsubok, na pinahintalutan siya ng ating Diyos na maranasan yon. Sinabi niya na kasi si Job ay isang mayaman, pinagpala, sinabi niya ng devil sa God na kaya lang ka pinupuri ni Job ng anak mo dahil mayaman yan. May maganda yung pamilya niyan, maganda yung kanyang trabaho. So sige, subukan mo yan pero wag mo lang papatayin. Nawala ang lahat sa kanya, pamilya, ari-arian. At ganun din, parang kay Paul din, nagkaroon pa ng sakit na nakakadiri. Yun din ang kanya naranasan. So dito, may pahintulot. Kaya may test din tayong nararanasan. Pero anong ginawa ni Job? Patuloy siya nagpuri, patuloy siya nagtiwala sa Panginoon, at lahat naman yon binalik ng Panginoon. Amen? So gusto ko lang din malaman sa inyo na habang nabubuhay tayo, gusto ko lang din ipaalala sa atin, malaman ng bawat isa, na habang nabubuhay tayo, kasama ng buhay, yung pagsubok, yung ibang kalungkutan, test, mga weaknesses natin, kasama yan. Yan yung reality ng buhay. Okay na humingi tayo ng payo sa ating mga kapatiran, okay na humingi tayo, kumausap tayo, pero ang grace ng Panginoon ay sapat para sa atin. At kaya nangyayari sa atin to para makita yung kapangyarihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yung mga nangyari dito, mga pagsubok sa Bible, di ba? Yung mga nangyari dito, kaya tayo nai-encourage dahil sa nangyari sa kanila. Sila ay mga living proof, no, ng strength ng Diyos. At yun din ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Lumakad din tayo, maging buhay tayong patotoo sa strength ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Itong verse na to, hindi ito yung wala na tayong magagawa. No? Siyempre, tao naman tayo, meron tayong mga pwedeng gawin. Yes, may mga magagawa tayo. Pero, sa mga magagawa natin, Christ empower us to handle any situation sa ating buhay. Kahit ano pang nararanasan natin sa ating buhay, hirap, pasakit, o kung ano man yan, sabi sa Philippians 4:13 that we can all do it. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi sa ating kalakasan lang sa buhay natin, sa strength ng Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay. Amen. At malapit na po tayo matapos. Sabi ko nga sa introduction ko kanina, no, yung mga bida nagpapagulpe sa simula. No, hirap na hirap. Pero nananalo sa huli. May kilala ba kayo na ganyan yung nangyari sa Bible? Naginulpe, dinuraan, pinaghahagupit, pinatay.
Akala ng devil, nagtagumpay na siya. Di ba? Pero 3 days, he rose again. Nabuhay ang ating Panginoon. Amen. Akala ng devil, akala ng lahat ng tao, sige, nagtagumpay na. Ay, wala, talo na yung bida. Pero after 3 days, nabuhay ng muli ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ito pong passage na to ating pinag-uusapan ay ito po yung this passage reminds us that God's grace is enough. We don't have to rely on our own strength. At ang ating weaknesses is not a failure. It's a pathway to God's power to be revealed. True strength comes from dependence on God, not from self-sufficiency. When we surrender our weaknesses to God, He transformed them into a testimony of His power. In our weakness moments, we are the strongest because Christ's power is worked in us. Alam ko po, everyone sa atin, meron thorn in the flesh. Merong hirap, may pasakit. Marami tayong nararanasan. Marami tayong dealings sa Panginoon. Alam natin yun kasi maaring hindi ko alam pero alam ng bawat sarili natin ang ating pinagdaraanan. Ibin ako, I have a thorn in my flesh. Marami, mahirap talaga kapag may ganun na ibabagsak tayo pero kailangan nating hanapin yung strength sa ating Panginoon lang. Hindi sa sarili nating lakas, kundi dahil sa Panginoon lamang. Jesus invite us to give our burdens and find rest sa Kanya. Yung ating pagdepende sa ating Panginoon, hindi ito yung nagpapababa sa atin o anuman, but it gives us peace and strength. Sabi sa Zechariah 4:6, not by might, hindi ito sa sarili nating kalakasan, hindi ito sa sarili nating kapangyarihan, but by the Spirit of the Lord, says the Lord Almighty. Our strength doesn't come, ito nga, sabi ko nga, hindi ito sa sarili natin, it comes from Christ na nag-work sa ating mga buhay. So whatever challenges we face, He gives us power to overcome them. Kaya dapat talaga we walk boldly sa faith natin, sa pananampalataya natin, sa ating Panginoong Hesukristo. Knowing that when we are weak, then we are strong through the power of Christ. Kaya sabihin mo ba, minsan pa sa katabi mo, for when I am weak, I am strong. Amen. Hallelujah. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong katuruan na sa kabila ng aming nararanasan, ng aming mga weaknesses sa buhay na ito, meron kang grace, Lord, na pinaparanas sa amin, na sufficient, Panginoon. Isang tulong na ikaw ay lagi nakasuporta, na sapat sa bawat araw na aming nararanasan. Kaya ito po, O Diyos, ang aming mga buhay ay aming patuloy na pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, dahil ikaw lang po ang may kakayanan, Lord, para magpalakas sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, na pinalakas mo minsan pa ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, despite ng aming mga weaknesses, aming mga nararanasan sa buhay na ito. Ikaw ang nagsisilbing kalakasan namin. Sa iyo kami tatakbo, Panginoon. We will find joy and we will find rest sa iyong piling, O Diyos. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nakarinig, Lord, ng mensahe, ng encouragement na to sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ang maghari, patuloy ka magpakilala na for when we are weak, then we are strong. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus, at gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Praise God, praise the Lord.